Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis. At ito ay kung bakit nga ba nagkakabingot si baby o nagkakaroon ng tinatawag na cleft lip and cleft palate. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga mommies na talaga namang nag-worry ngayon dahil baka makabingot si baby? At gusto nyo bang malaman ang mga dahilan nito at kung ano ang pwede ninyong gawin para maiwasan na magkabingot si baby? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung bakit nga ba nagkakabingot ang isang baby. Nurse Yasa, ano po ba ang tinatawag na bingot? Ang cleft lip o bingot ay isang klase ng birth defect na kung saan ay ang upper lip ni baby ay hindi kumpleto ang pagka-form at mayroong opening na makikita dito. Ang cleft palate naman ay isa ring birth defect na kung saan ang palate or roof of the mouth ni baby ay hindi rin na-form completely and has opening in it. Ang birth defects are health conditions that are present at birth. They change the shape or function of one or more parts of the body. Ang cleft lip at cleft palate ay mga common na birth defects. Tinatayang isa sa bawat 600 na babies ang ipinanganak na mayroong cleft lip and palate bawat taon sa Amerika. Nurse Yasa, kailan po ba nangyayari ang bingot? Ang bingot o cleft lip and cleft palate ay nangyayari ng maaga habang buntis. Ang lips ni baby ay nagpo-form between 4 to 7 weeks of pregnancy and the palate forms between 6 to 9 weeks of pregnancy. Nurse Yasa, totoo po bang nagkakabingot daw si baby kapag nadulas ang isang buntis? No. Actually mga sisi, hanggang ngayon na hindi pa po talaga matukoy kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit nagkakabingot ang isang baby. Ngunit may mga risk factor na nauugnay sa pagkakaroon ng bingot ng isang baby. Gaya na lamang ng mga sumusunod. Una ay ang family history of cleft lip and cleft palate. Ang pagkakaroon ng family history ng bingot mga sisi ay nagbibigay sa inyo ng risk na magkaroon din po ng bingot si baby. Ibig sabihin mga sisi, kapag isa sa inyo ni Mister ang may history ng bingot, ay may chance din po o posible din po na magkabingot din po ang inyong baby. Pangalawa ay ang smoking or drinking alcohol during pregnancy. Pinaniniwalaang ang pagkakaroon ng bisyo ng isang buntis gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nagbibigay ng risk na magkaroon si baby ng bingot. Pangatlo, hindi sapat na nutrients o folic acid habang buntis o bago pa man na buntis. Pinaniniwalaang ang hindi pag-inom ng folic acid bago mabuntis at habang buntis ay nagbibigay ng risk na magkaroon ng bingot si baby. Ang folic acid ay isang vitamin that every cell in your body needs for healthy growth and development. Ang pag-take ng folic acid bago pa man nagbuntis at habang buntis ay nakakatulong para maprotektahan si baby sa mga birth defects of the brain and spine. Pang-apat ay having diabetes before pregnancy. Ang diabetes ay isang kondisyon na kung saan ang iyong katawan ay mayroong mataas na glucose o sugar sa inyong dugo. May mga ebidensya din pong nagsasabi daw na ang mga buntis na may diabetes na bago pa man sila nagbuntis ay may mataas na risk na magkaroon ng bingot na baby. Pang-lima ay taking certain medicine during pregnancy. Kapag ang isang buntis ay uminom ng mga gamot sa epilepsy o anti-seizure medicines during sa kanilang first trimester, ay napapataas nito ang posibilidad na magkaroon si baby ng bingot. Pang-anim ay ang exposure to German measles or other infections. Paano po ba maiiwasan na magkaroon si baby ng bingot? Actually, mga sisi, ay hindi po talaga natin totally maiiwasan na magkaroon si baby ng bingot. Ngunit may mga paraan po na pwede ninyong gawin na kung saan ay nagpapababa ng chance na magkabingot si baby gaya na lamang ng mga sumusunod. Una ay take your folic acid. Mahalagang bago pa man kayo nagbuntis mga sisi ay nakainom na kayo ng inyong folic acid at ipagpapatuloy nyo ito during sa inyong pagbubuntis. Pangalawa
ay don't smoke or drink alcohol. Mahalagang totaling iwasan po talaga ninyo ang anumang bisyo ngayong kayo ay buntis na mga sisi para masigurado po ninyo na safe po ang inyong baby. Pangatlo ay get a preconception check-up. Ito ang check-up ng isang babae bago pa man sila mabuntis para masigurado po na sila ay magkakaroon ng healthy na pagbubuntis. Pang-apat ay get a healthy diet. Mahalagang mapanatili ng isang buntis ang kanyang tamang timbang throughout sa kanyang pregnancy. Makakatulong po ang guidance ng inyong doktor para ma-identify ang tamang timbang para sa inyo at kung ano ang mga tamang pagkain para sa inyo. Pang-lima ay avoid self-medication. Lahat po ng gamot na iti-take ninyo mga sisi ngayong kayo ay buntis ay dapat ay aprobado po ng inyong mga doktor. Huwag pong mag-self-medicate. Kung kayo po ay mayroong mga maintenance bago pa man kayo nagbuntis, ay mahalaga pong alam po ito ng inyong doktor ngayong kayo ay buntis. Pang-anim ay have a regular prenatal check-up. As early as nalaman po ninyo mga sisi na kayo po ay buntis, ay napakahalaga pong magpa-check-up na po kayo sa inyong mga doktor para habang maaga pa ay magabayan nila kayo kung ano ang inyong mga pwedeng gawin para masigurado pong safe po kayo at si baby. Pang-pito ay get vaccinated. Mahalaga pong tanungin ninyo ang inyong mga doktor, mga sisi, kung anong vaccine po ba ang dapat ninyong i-take ngayong kayo ay buntis. Ang mga vaccines po ay mahalaga para sa inyong dagdag protection. Nurse Yasa, paano po ba ma-diagnose ang bingot? Karamihan sa mga babies na may bingot ay na-diagnose na may bingot sila after nilang ipanganak. Ngunit habang buntis ay makikita na usually ng inyong doktor kung may bingot nga si baby sa pamamagitan ng inyong mid-pregnancy anomaly scan during sa inyong 18 to 21 weeks of pregnancy. Nurse Yasa, ano po ba ang magiging dulot na problema ng bingot para kay baby? Una ay ang dental problems. Kapag ang bingot ay nag-extend sa upper gum, ang pagdevelop ng ngipin ni baby ay maapektuhan. Pangalawang problema ay ang ear infection and hearing problems. Ang mga babies na may cleft palate ay at risk magkaroon ng problema sa pandinig. Pangatlong problema ay ang feeding problems. Ang mga babies na may cleft palate ay maaring mahirapan sa pagdede. Pang-apat ay ang speech problems. Dahil nga ang palate ay ginagamit sa pag-form ng sounds, ang development ng normal speech ay maaaring maapektuhan. Paano po ba ang treatment ng bingot? In most cases, maaaring maoperahan si baby para ma-repair ang oral clefts. Mas makabubuti daw para sa baby na mayroong cleft lip ang maoperahan agad bago pa man mag 1 year old. At ang baby naman na mayroong cleft palate ay dapat maoperahan kapag ito ay 18 months na. Lastly mga sisi, napakahalaga po talaga ng inyong visit sa inyong mga doktor para mas maaga pa ay malaman na ninyo agad ang kondisyon ni baby. At huwag nyo din pong kalimutan ang pag-take ng inyong mga prenatal vitamins lalo na ng inyong folic acid dahil makakatulong ito para magkaroon kayo ng isang healthy na pagbubuntis. Well mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yasa fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.